Noong October 1985 ay nagsimula nang mapansin ng mga eksperto sa Colombia ang paglabas ng mga makakapal na usok sa Nevado del Ruiz Volcano. Yung makapal na yelo sa tuktok nito ay nagsimula ng matunaw, dahilan para umagos ang napakaraming tubig pababa ng bulkan. Ang inaalala ng mga eksperto kapag nagpatuloy ito, maaaring lumambot yung lupa at magkaroon ng malaking landslide na maaaring pumatay ng maraming mga tao. At makalipas nga ang isang buwan sa hindi inaasahan ng mga tao ay pumutok yung bulkan. At dito na nga nangyari ang tinuturing na the most devastating volcanic eruption sa kasaysayan ng South America, kung saan nakuhaan ng litrato ang 13 taong gulang na batang babae habang yung kalahati ng katawan nito ay patay na. Litratong nanalo ng World Press Photo noong taong 1986 na may pamagat na The Agony of Omaira Sanchez. Ang mga maririnig nyo sa video na to, maging ng mga susunod pa nating uploads, ay mga kwento ng mga nakakakilabot at nakakapanindig balahibong mga litrato sa internet. At kung kagaya kitang mahilig makinig sa mga ganitong uri ng kwento, mga horror, mystery, mga sobat and sob cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Bandang alas 3 ng hapon, November 13, 1985, ay pumutok yung bulkang tinatawag na Nevado del Ruiz, bulkang matatagpuan sa Tolima, sa bansang Colombia. Hindi naman ganun kalakas yung pagputok nito, pero naging sapat na ito para makaramdam ng mahinang lindol yung mga bayan na malapit doon sa bulkan. Dahil hindi nga ganun kalakas yung pagputok nito, ay hindi nila minadaling ilikas yung mga taong nakatira sa bayan ng Armero, isa sa mga bayang pinakamalapit doon sa bulkan. 50 kilometro lang ang layo ng Armero dito, na kung saan ang bilang ng mga taong nakatira ay halos 30,000 mga tao. Ang paalala lang sa kanila ng gobyerno ay manatiling kalmado at manatili sa loob ng kani-kanilang mga bahay. May ilang mga tao na naman na nagpuntahan sa evacuation center nila, pero lumipas ang ilang mga oras na wala namang nangyayari, hindi na nasundan yung lindol at pagputok ng bulkan, ay nagsiuwian na sila sa kani-kanilang mga bahay. Bandang alas 9 ng gabi, so 6 na oras na nakalipas mula nung unang pagputok nito, ay nangyari na ang pinakamalakas na pagputok ng bulkang Nevado del Ruiz. Dahil sa dami ng lavang inilabas nito, ay tinunaw nito yung napakakapal na yelo sa ibabaw ng bulkan. Ilang segundo lang ang nakalipas, ay milyong cubic meters na ng tubig ang nagsimulang rumagasa pababa. 15 talampakan ang taas ng tubig na may putik at mga bato ang rumagasa sa bayan ng Armero, at nagpatuloy ito ng mahigit sa 2 oras. Dahil hindi ito inasahan ng mga tao, ay hindi kaagad sila nakalikas. Hindi rin kaagad makapunta ang mga rescuer dahil natatakot din silang matabunan ng napakakapal na putik. Wala silang nagawa kundi maghintay ng pagsikat ng araw kinabukasan. At paglipas ng ilang mga oras, nung unti-unti nang sumisikat yung araw, doon lang nila nakita na yung lugar na pinagmumulan ng 20% ng bigas, ng kape at ng bulak ng bansang Colombia na tinatawag noon na White City, ay pinatag ng napakakapal na putik. Mga building, simbahan, establishment, ni maging yung evacuation center nila na university ng lugar ay nasa ilalim na ng lupa. Agad-agad, isang gabi, mahigit 20 katao ang pinatay nung pagbagsak ng putik mula doon sa bulkan. Ang nakakalungkot dito ay tumaas pa ng tumaas yung bilang ng mga namatay dahil nga hindi kaagad nakakilos yung gobyerno ng lugar. Nung sumunod na araw, November 15, si Frank Fournier ay dumating sa Armero, Colombia para saksihan ang sitwasyon ng mga taong nakatira dito. Sinubukan dito maglakad-lakad ni Frank na hindi niya man lang nalalaman na may mga bahay pala sa ilalim ng lupang tinatapakan niya. Wala siyang ibang marinig dito kundi mga iyak na mga tao, mga ungol at hikbi na mga taong malapit ng mamatay. Ang ikinagulat pa ni Frank dito ay wala siyang makitang mga rescuer o mga tao sa gobyerno para tulungan yung mga tao na to. Hanggang may 2 lalaking lumapit sa kanya
Humihingi ng tulong yung mga to dahil yung isa daw sa mga kapitbahay nilang bata ay naipit sa pagbagsak ng bahay nila. Pagpunta dito ni Frank ay nakakita siya dito ng isang batang babae nakayakap sa isang kahoy. Nakalubog yung katawan nito sa tubig at halos ulo na lang yung nakalitaw. Sinubukan nila tong hilahin pero nasasaktan yung bata. Nung sinubukan nilang sisirin yung tubig at tignan kung bakit hindi nila tumahila at hindi siya makaalis, may mabigat na bagay palang nakadagan sa kalahati ng katawan niya. Kaya wala silang magawa kundi maghintay ng rescue team doon sa lugar. Positibo naman ang isip ni Omaira na makakaalis siya sa pagkakaipit sa ilalim ng tubig. Dahil marami ng mga taong tumutulong sa kanya, nakikipagkwentuhan pa ito, nakikipagkantahan sa mga tao, pinapakain at pinapainom siya ng mga to hanggang makalipas pa ang ilang mga oras ay dumating na yung rescue team. At dito lang nila nalaman na yung pader pala ng bahay nila Omaira ay dumagan sa kalahati ng bahagi ng katawan niya. Wala silang sapat na equipment para buhatin yung mabigat na pader na yon. Dito ay nagsimula na mag-iyakan yung mga reporter ni hindi sila makatingin kay Omaira. Kapag kausap nila to ay sa malayo sila nakatingin dahil alam nila nung punto na yon ay wala silang magagawa para iligtas yung bata. Ang tanging magagawa lang nila ay kausapin ito at samahan hanggang sa mga huling oras niya. Nung napansin ni Omaira yung mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya na mukhang hindi na nga siya makakaalis doon, ay sinabihan niya yung mga to na magiging okay lang daw siya at wala silang kasalanan. Si Frank naman ay wala ding magawa kundi picturean yung mga huling sandali ng bata. Ito yung huling picture ni Omaira Sanchez sa camera ni Frank at makalipas ang ilang oras nung nakuhaan yung litrato na to ay namatay na yung bata. Ito ay makalipas ang mahigit sa 50 oras niyang pagkakalibing sa malamig na tubig na yon. At yung litrato na nga na to nakuha ni Frank, ang nanalong World Press Photo noong taong 1986 na may pamagat na The Agony of Omaira Sanchez. Nung nailabas yung litrato na to at nalaman ng mga taong hindi na iligtas yung bata, ay nakatanggap ng mga samut-saring pangungutya ang gobyerno ng Colombia mula sa iba't ibang malalaking bansa na sa kung paanong kadahilanan daw ay wala silang nagawa para iligtas yung bata. Kinalaunan ay nalaman nila yung mga paa pala ni Omaira ay nakalibing sa napakalaking bloke ng pader, kaya imposible talaga siyang matanggal dito ng walang malalaking equipment. Ang isa pa sa nalaman nila yung tita pala ni Omaira na kasama niya dun sa bahay ay nakahawak sa mga paa ni Omaira na nakalibing din sa malaking bloke ng pader na yon. Kagaya ng alam natin, ang Mount Everest ay ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Ang taas nito ay mahigit 29,000 feet above sea level. Kapag tinitigan mo ang bundok na to mula sa malayo, ay masasabing isa na ito sa mga pinakamagandang tanawin sa buong mundo. Para lang itong tahimik at mapayapang malaking bundok ng yelo mula sa malayo. Sa kabila niyan, ay may ilang mga grupo ng mga taong tinatawag ang Mount Everest na pinakamataas na libingan. Dahil nga sikat ang Mount Everest na pinakamataas na bundok sa buong mundo, ay maraming mga tao ang gustong makarating sa tuktok nito. Sa kabila ng napakalaki ang ibabayad mo dito, mapayagan ka lang umakyat. Umaabot ng $45,000 to $100,000 ang babayaran mo. Kasama na dyan yung mga isusuot mo, yung mga paghahanda, government fees, mga taong sasama sa'yo at magtuturo ng daan. Bukod sa napakataas ng Mount Everest, napakalamig dito, ay maaari pa kayong madaanan ng napakalakas na bagyo ng yelo. Kaya naman yung mga nagga-guide dito ay meron lang specific na oras na kapag hindi nila kaya makarating sa tuktok ng bundok, kahit gaano pa sila kalapit dito, ay kakailanganin nilang bumalik pababa. Ang kaso nga lang may mga taong tinatamaan ng summit fever na kapag natatanaw na nila yung tuktok ng bundok o yung summit, kahit gaano pa ito kadelikado, kahit pigilan pa sila ng mga taong kasama nila, ay nagpapatuloy sila sa paglakad dahil sa isip nila ay malapit na ako sa tuktok na siyang nagiging dahilan ng pagkamatay ng maraming mga tao dito. Noong February 1996, si Paul George Wang, 28 taong gulang,
isang border police ng India ay nakatanggap ng isang malaking oportunidad. Na-offeran siya bilang manguna sa pag-akyat sa Mount Everest na hanggang ngayon ay tinuturing na pinaka-ambisyosong misyon ng Indo-Tibetan Border Police Department. Isang napakadelikadong misyon pero isang malaking karangalan para kay Paljur. Mahigit isang dekada ng border police si Paljur ng India. Sila yung mga tagapagbantay sa border ng India, Nepal at China. Makalipas ang ilang linggong paghahanda nila Paljur, ay nagsimula na sila maglakbay paakyat ng Mount Everest, na yung iba sa pag-akyat dito ay tumatagal ng 1 hanggang 2 buwan. Makalipas ang ilang linggong paglalakbay ng team nila, ay naging mapayapa ang panahon at naging tuloy-tuloy ang pag-akyat nila. Hanggang nung May 10 ay nakarating na sila sa Camp 4, na kung saan ito na yung huling kampong pagpapahingahan nila bago sila dumiretso sa tuktok ng bundok. Mula Camp 4 hanggang sa summit ng Mount Everest, kung maganda-ganda ang panahon ay tatagal na lang sila ng 10 hanggang 12 oras bago marating nila Paljur yung tuktok ng pinakamataas na bundok sa buong mundo, na kapag narating mo to ay para ka na rin nasa taas ng mundo. Ang kaso nga lang, ang daan mula sa Camp 4 papunta sa tuktok ng Mount Everest ay tinatawag na Death Zone, dahil dito naitala ang may pinakamaraming pagkamatay ng mga taong nagtangkang umakyat ng Mount Everest. Dito na yung parting tanaw na tanaw mo na yung tuktok ng bundok. Kaya naman kahit delikado, kahit pagbawalan ka at pigilan, ay pinipili ng mga taong magpatuloy sa pag-akyat. Dito na rin yung parte na napakababa na ng oxygen, lalo na't pag sinabayan pa yan ng masamang panahon. Ang plano nila Paljur, na siyang payo sa kanila ng taong nagturo sa kanila sa pag-akyat ng Mount Everest, ay alas 3 ng madaling araw sila aalis ng Camp 4. Anumang araw sila makarating sa Camp 4, kinabukasan ng alas 3 na sila ng madaling araw, aalis. Dahil kapag ginawa nila to, ay wala silang mararanasang masamang panahon sa kabuuan ng paglalakbay nila paakyat. Ang kaso nga lang, si Paljur at yung 5 pa niyang mga kasama ay alas 7 na ng umaga gumising. Mahigit 4 na oras sa oras na ipinayo sa kanilang umakyat. Sa kabila ng sinabihan silang wag na munang tumuloy, kinabukasan na lang, pero dahil nakita nilang maganda ang panahon, ay umalis pa rin sila sa Camp 4. Makalipas ang 2 hanggang 3 oras nilang paglalakbay, yung ilan sa mga kasama nila ay umatras na at naglakad na pabalik. Samantalang si Paljur, si Morup at Ismanla ay nagpatuloy sa pag-akyat. Sa kabila ng niradyohan na sila ng mga tao sa baba na wag nang tumuloy. Hindi malaman kung hindi ba narinig ni Paljur yung radyo niya o sadyang hindi niya to pinansin dahil tanaw niya na yung summit ng bundok. Makalipas pa ang ilang mga oras, mga alas 6 ng gabi, ay nakatanggap ng mga radyo yung mga tao sa baba na narating na ni Paljur at yung 2 niyang kasama ang summit ng Mount Everest. Nagdiwang na yung mga tao sa baba dahil nakagawa sila ng history. Ang kaso nga lang, ang pag-akyat ng summit ng Mount Everest ay kalahati pa lang ng paglalakbay. Ang problema nila ngayon ay pababa. Makalipas ang ilang mga seremonyas, mga panalangin at pagdadasal nila sa tuktok, ay rumadyo na yung 3 na pababa na daw sila. At ayun na, yung huling radyong narinig nila doon sa 3. Hindi na nila nalaman kung ano nangyari sa mga to. Ang sumunod na nabalitaan nila, paglipas ng ilang mga araw, yung ilang mga taong nakarating sa summit ng Mount Everest, nung pababa na sila ay nakakita sila ng isang bangkay ng lalaking nakatago sa kuweba malapit sa tuktok nung bundok. Nung pinicturean nila yung bangkay nito, ay nakita nila yung sapatos na suot-suot nito. Sapatos na kaparehas ng suot ni Paljur. Ang tawag nila sa bangkay na yun ay green boots, na naging landmark na ng mga taong umaakyat sa Mount Everest. Na kapag nakita mo daw si green boots, ay malapit ka na sa tuktok. Ang mas nakakakilabot dito ay mahigit 200 bangkay ang makikita mo sa pag-akyat ng bundok na to. Dahil nga pag-akyat dito at pagbaba ay delikado na. Mas delikado pa kung may daladala kang bangkay. Dahil sa laki ng gasto sa pagkuha ng mga bangkay na to,
Yung mga pamilya nila ay pinili na lang hayaan yung mga bangkay na yon sa bundok. Kaya naman karamihan sa mga landmark dito, imbis na campsite, ay mga bangkay ng mga tao. Noong 2014 ay nawala yung bangkay nito. Ang paniniwala ay inilipat ito sa mas tagong lugar bilang respeto dun sa bangkay, maging sa pamilya nito. Sa lakas ng bagyo ng yelong dumaan noong May 11 sa Mount Everest na maaaring pumatay nga kay Paljur at sa dalawa niya pang kasama, may 5 climber pa na namatay nung parehong araw na yon sa kabilang parte ng bundok. Ngayong taon lang, 2026, buwan din ng Mayo, 3 buhay ulit ang kinuha ng Mount Everest. Last year, 2025, ay may 4 na tao ulit na namatay dito. At ang isa dito ay si Philip Santiago II, isang Filipino na binawian ng buhay habang nagpapahinga sa Camp 4. Pero na-recover naman yung bangkay niya. At dito na nga naitala ang pinakaunang Filipinong namatay sa Mount Everest. Hanggang ngayon ay pila-pila pa rin ang mga taong nagtatangkang umakyat dito, na sa bawat taon 1% sa kanila ang namamatay. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung ano masasabi nyo sa mga kwento na to. Magkita-kita na lang tayo sa susunod na kwento.